Hello po, magandang umaga, magandang gabi, no? Kung nasaan panig tayo ng mundo, happy Sunday pa rin po ulit, ano? Maulang gabi, ayan. Sabi daw po, pag wala naman na yung bagyo, kaya lang, hinahatak niya ang habagat, kaya ganyan po, ano. Sana safe po kayong lahat, sa pagpapanood niyo ng ating bagong video ngayong gabi na ito, ayan. Kaninong situational reading ang makukuha natin ngayong gabing ito, no? Pwedeng ito po sa inyo, pwedeng sa kanya, pwedeng kung kanino man. Take only what resonates pa rin po, ha? Para sa unang card, meron tayo rito, The Emperor. Okay, The Emperor is here. Tingnan pa natin po, ano? Tingnan pa natin. Salamat po sa mga umu-order. Bukas po ang ating pa-delivery, no? Pa-JNT. And kung gusto nyo makasabay, ayan, i-chat nyo po ako ngayon, ha? Kung meron kayong orders. Ayan po. Sana wag masyadong matubig dun sa harapan nila. Kasi mahirap din pong, bumaba. So hopefully, no, hindi matubig. Para mapa-JNT na natin lahat-lahat. Ito tingnan natin, ha? Kung kaninong reading po ito. Take only what resonates pa rin, ano? Pasensya na kayo sa mga ingay na naririnig. Ayan. Medyo maaga-aga pa rin po kasi, ano? And we have here the Emperor. Meron tayong Page of Swords. Meron tayo ditong Ten of Cups. Meron din tayo rito Knight of Swords. Ayan, ha? Ito na ang ating unang latag for tonight. Tignan natin yung pangalawa, no? Yung ulan, lalakas, hihina, lalakas, hihina. Diba, no? So, kawawa yung mga nasa mababang lugar, ha? Mag-ingat po kayo. Especially yung mga bahain. Dito sa amin, wala pa naman. Sana wag, kasi hindi ko kaya si Pipoy po talaga iyakat dun sa taas namin. Nung maliit pa siya, makakwento ko lang ho, naiyakat ko siya yung bumaha dito sa amin. Okay naman siya, pero ngayon hindi ko na kaya kasi sobrang laki na ni Pipoy. So sana wag, although meron siyang higaan dito mataas-taas. Pero hindi ko sila kayang iwan dito kapag lumas yung tubig. Si Saysay, kaya ko pang buhatin, pero si Pipoy, naku, hindi ko po talaga kaya. And we have here the Seven of Wands. Yun lang talaga panalangin ko. Sana wag ganun kataas yung bumagyo na yun, kagaya dati, no? Talagang, umabot sa binti ko po, ayan. O, kita niyo naman, sa tuhod pala, tuhod. O, taas talaga nun. Basa lahat ng gamit namin. Hindi ko maalala kung anong bagyo yun. Pero tuwan-tuwa naman si Pipoy nun, maliit-liit pa siya eh. Kasi nakakakit siya dun sa taas. Dun sa pinakataas, dun sa taas ng bahay ko. Tuwan-tuwa ang asong ito. And, meron tayo ritong Queen of Wands, ayan. Ayan na naman. Naku, lumakas po. Ang lakas ng ulan. Grabe. Ingat po kayo, ha? Mag-ingat kayo. Lalo yung mga nasa labas pa, no? Makauwi na sana kayo na maaga. At makapagpahinga na din, Sarap matulog ngayon. Okay, so ito na. Kompleto na yung ating apat na pangalawang latag. Meron tayong Seven of Wands. We have here the Queen of Wands. We have here the Temperance. At meron tayong Three of Swords. O ayan, ang taong ito ay nakasakit ng sobra sa inyo. Sobra yung pananakit niya. Emosyonal, yung pananakit niya sa inyo, no? Baka sa pamilya pa nga, kung pamilyado kayong tao, no? Or may family kayong dalawa. Sobra po yung pananakit niya, no? Pero itong, nagkaroon ng big changes sa kanya. Malaking pagbabago po. Nag-matured, ayan. Nagkaroon ng pagkatuto, ayan. Nasangkot kasi siya sa maraming, conflict, ayan. Mga gulo-gulo, no? Simula nung umalis siya sa buhay mo, umalis sa inyo, sa pamilya ninyo, ayan, nagkaroon siya ng maraming conflict sa buhay. So, ngayon parang may pagkatuto, ayun nag-matured na, gusto man niyang ipakita sa'yo, no? O ipaliwanag sa'yo, pero parang hindi ka na interesado. You have your Page of Swords, no? Kumbaga, wala ka ng interest na babalikin pa siya sa buhay mo, no? Queen of Wands also, kung nakikita mo, nakatalikod ka na, halos ayaw mo siyang tignan. Yun lang, no? Pagbabago, but I think it's too late, no? Kung talagang nagbago na siya. Pero sa tingin ko, totoo naman, ang pagbabago.
Ayan, no, the temperance is here. Denied din siya, no? Or talagang tinuro sa kanya yung, tamang gawin. Kaya lang, kahit anong gawing pagbabago or malaking pagbabago nangyari sa buhay niya, tapos na eh, nakasakit na siya, diba? Nasaktan ka na niya, sobra-sobra. Nasaktan ka na niya ng mga, alam mo yun, salita, mga kilos, mga ginawa niya. So, feeling ko, kahit na anong gawin, no? Wala na. Wala ka nang nararamdaman pa. O, diba? Kumbaga tapos na yun para sa'yo. Kahit siguro patunayan niya, pero nasa sa inyo pa rin po, And we have here the Ace of Cups. Talagang new beginning siya, panibagong buhay. Ayan, At actually, mag-isa lang siya ngayon. Walang karelasyon, walang kung ano. Pero talagang gusto niyang ipakita sa inyo, sa mga anak mo, sa iyo mismo, no? Na may pagbabago na nangyayari sa buhay niya. Okay po. Kaya lang takot. Ayan, may takot pa rin siyang nararamdaman. Hindi niya, alam niya kasi na hindi ganun kadali yung paglapit sa'yo, no? So, natatakot siya ngayon. Takot siya sa'yo ngayon. Okay po? No, ito dalawa. And we have here the Four of Swords. Ayan. Pananahimik. Nananahimik muna. Nag-o-observe lang. Siguro titignan niya kung kailan po pwede nang makapag-usap sa'yo. Ayan, Pero nagpapa-impress nga siya. Talagang, alam mo yun, pinapakita niya, the Knight of Wands is here, na may pagbabago sa buhay niya. Ayan na. So, ayun gusto niya magpa-impress, gusto niyang makita mo na may pagbabago, may changes. Diba? Kung, baka alam mo yun, nakikita mo pa rin siya sa mga social media, or may mga magkukwento sa'yo tungkol sa mga pagbabago niya. Ganun. Kung ano't ano man po, Pero yun ang gusto niya para ma-impress ka. Ang dami naman ito. Balik natin po, ha. Sa isa lang po. Ang dulas kasi ng baraha ngayon. And we have here, ito na nga, Four of Cups. Remorse. Ayan. Pagsisisi. Meron din panghihinayang, And sabi niya rito, nagiging siya ngayon, nade-depress, kalungkutan. May kalungkutan din nararamdaman. Ganun talaga, 'di ba? Hindi naman lahat lagi na lamang ikaw ang makukuha mo yung gusto mo, 'di ba? Hindi po lahat, 'di ba? And we also have here the Five of Swords. Ayan. Sabi niya rito, lack of communication. Talagang wala, wala kayong communication sa ngayon. So, gagawa siya ng paraan. Pero sa ngayon, gusto niyang mapansin mo muna yung mga changes na ginagawa niya or changes mismo sa sarili niya. Kung mapapansin mo po, ha. So, depende. 'Di ba? Depende pa rin. Kasi, 'di ba? Kapag ka naman tayo, aminin niyo naman, kapag ka wala na kayong intensyon or interest sa isang tao, talagang kahit ano pa yan, hindi niyo talaga mapapansin, di po ba? And we have here the Six of Wands. Ayan. Sabi niya rito, you have all the advantage, ikaw. Marami kang achievement. Tapos, mo yun, this is your winning era. Umaga, ito yung panahon ng pagkapanalo mo. Tapos na yung mga panahon ng sakit, Tapos na yung mga panahon na may pakiramdam kang talunan. Ngayon, ito naman yung para sa'yo, ha. So, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, umiikot ang kapalaran. Hindi po laging doon kayo, Siyempre, kailangan magbago rin 'yan, 'di ba? Tignan pa natin, ha. Tignan pa po natin. Para sa ating final card dito sa second deck. Ito pa isa, And meron tayong the Fool. You're now enjoying your freedom, your creativity, your adventures, So, talagang, alam mo yun, kahit siguro gawin niya, magpaki-SP siya dyan. Diba? Hindi mo talaga siya mapapansin. Kasi iba yung focus mo na Iba na yung iniisip, iba na yung priority. Marami ka nang gustong gawin. Diba, no? Okay. Ito pa. Tingnan pa natin. Ito yung pangatlong deck of cards natin, may naiwan. Ayun.
Ito po ay pwedeng sa kanya, pwedeng kung kanino man. Take only what resonates pa rin po. Ano? At sa lahat po na may gusto ng private reading ha, para sa Friday, mag-chat na kayo. At medyo dumadami-dami na ulit ang ating mga nagpapa-reserve. Okay po. And we have here the air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Meron tayong Five of Swords. Ingat po sa lahat ha. Ingat kayo yung maaaring tawag dito, may mapikon. Ayan, sabi niya kasi rito, conflict. Mapikon sa, alam niyo yun, maaaring makapagbiro ka or hindi nila magustuhan. Ano? May salita kang masabi. Ingat po ko din. Ano? Baka may mapikon sa inyo dyan. Ingat po ha, sa mga bibitawan natin salita. Sabi nga, think before you speak. Okay po. Ito pa, tignan natin. Tignan nyo, parehas. Diba? Five of Swords. 3 beses siya lumabas, actually. Ito naman, napakarami. Tignan nyo. Okay, so meron tayo dito, Three of Cups, Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Sabi niya dito, gossip or chismis. Ayan. May makakarating sa yung balita na pwedeng chismis lang at pwede rin naman katotohanan. So, kailangan i-analyze pa rin ha. Diba? And we have here the Eight of Swords. Ayan, air sign ulit na naka-reverse. Ayan. Sabi niya dito, opening to a new perspective. Kumbaga, meron tayong mga bagong nakikitang magagandang oportunidad. Kung maganda yan at kaya mo rin lang, go lang po, diba? Lalo na kung dyan kayo makakakita ng pagganda ng financial or pag-alisa ng buhay, diba? Basta hindi masama, okay lang po yan. And we have here the Four of Cups, water sign. So, 2 air, 2 water. Sabi niya rito, boredom. Yung iba sa inyo naboboard. Siguro kasi hindi nga makalabas dahil nga maulan, diba? Pero okay lang din yun. Minsan talaga kailangan natin ipahinga rin ang ating katawan. Diba? Kaysa yung mag-mall or maglakwatsa pa dyan. Diba? Mas okay na rin po yun. Matulog at magpahinga. Diba? And we have here the King of Wands sa fire sign na ito. Aries, Leo, and Sagittarius. Ayan. Sabi niya rito, focused on career. Yung iba sa inyo sa career muna nagpo-focus, which is good. Lalo na kung magaganda yung opportunity dumarating, bakit naman hindi, di ba? Di dyan na lang tayo mag-focus kaysa kung ano-ano pa. Focus po ha, sa career. Ayan. Sige, tignan pa natin. I-check pa natin po. Ayun, 2 agad. Unahin natin tong isa, air sign na naman. We have here the Fool in reverse. Ayan. Sabi niya rito, bad choices, maling pagpili. Naku, ano ito? Mamamali daw kayo ng pagpili. Ayan ha. So, pag-isipan, binigyan na kayo ng hint ng baraha. Baka nandoon kayo sa point na pipili kayo at mali yung mapipili ha. So, check nyo mabuti. Siyempre, kayo pa rin naman magpapasya dyan. And we have here the Ace of Swords, air sign ito, Sabi niya naman, sharp mind, yan. Matalas na pag-iisip. Ibig sabihin, matalas ang pag-iisip at kailangan din yung talasan ng pag-iisip ninyo ngayon. Di ba? Baka mayroong magtatry mangloko sa inyo, ayan, tungkol sa kaperahan, ayan. Talasan ng pag-iisip, ha? Magpapaawa, di ba? Pero hindi naman talaga tunay. Okay po. Talasan ninyo ang inyong pag-iisip. Ito, actually 2 sila, pero naunang bumagsak ang the Hierophant. So we have here the Earth sign, ayan. Taurus, Virgo, and Capricorn. So lumabas po lahat, air, water, earth, and fire. Okay po. Sabi niya naman dito, forgiveness. Ang ganda. Pagpapatawad. Kung kaya nang ibigay, lagi ko naman sinasabi, ibigay ninyo, Pero kung hindi pa, hayaan nyo silang maghintay. Diba? Total, sila naman yung nakagawa ng kasalanan. Pasasaan at pasasaan, ba't maibibigay nyo rin yan? Diba? Sa ngayon, kailangan lang muna ninyo ng pagmamahal para sa sarili. Love yourself. Diba? Para baka siguro pagdating ng panahon, maibigay nyo na ang forgiveness na yan. Ayan. Eto na. Kayo po yung magtanong na. Pag-ibig, pangyayari, financial. Ayan. Kung ano man gusto niyo malaman. Okay po. Divine Universe, anong sagot mo sa kanilang katanungan? Ayun na, sabi ko sa inyo ito yung mabilis. Ang sagot po sa ngayon ay hindi pa, and this is the death card. Ayan.
Huwag naman katakutan. The death card means changes or transition or pagbabago po. Oh, 'di ba? Ibig sabihin po pwedeng pagtatapos na kung ano man, emosyonal, yan. Pwede rin pagtatapos na ng kagipitang financial o kung ano man po. Basta ito po ay pagbabago na napaparating po para sa inyo. Take it positively, sabi nga, 'di ba? Maging positibo palagi para positibo kahit yung pagbabagong parating na yan. Okay po. And kung kayo na sa situational reading, no, na alam mo yun, talagang magpapapansin ng taong ito sa inyo. Depende pa rin naman kasi kung inyo pong papansinin. Pero kung talagang wala ng pag-asa, alam niyo yun, wala na talaga. And kahit anumang pagbabago yung gusto niyang patunayan, kung talagang tapos na rin naman sa inyo, wala na rin na po talaga siya magagawa. So, yun po. Yun lang naman. Kung gusto niya naman patawarin, nasa sa inyo, sabi ko nga. Pero kung wala pa rin, ganun po talaga. Matuto siyang maghintay. Di ba? Okay po, kung nagugustuhan nating reading, pa-like, pa-share, pa-subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na nare-release natin. At sa lahat mo ng may gusto ng ating mga naggagandahang bracelet, ito po ang Moonstone Selenite. Kita niyo naman napakaganda, no? Talagang parang half moon. O, diba? Ang ganda niya, no? Ganda po, o. Nakikita niyo yun. May hati. Pero pagka tinitigan niyo mabuti, wala naman. Moonstone Selenite ang tawag sa kanya. At syempre, ang ating napaka-magical na Labradorite. O, ayan. Na may makikita kayo dyan, something magical. Ayun, nakikita niyo yun? Ayun, lumabas na naman ang ating kulay blue. At ngayon, nandito siya sa pangatlong, stone. Dati nandito sa pang-apat, no? Pero ngayon nandiyan siya sa pangatlo. So, kaya siya naging magical. Kasi ikot-ikot yan. Nakikita niyo yung parang blue na yun. O, ayan po, ayan. So, ayan po ha. Kung yan ang mga gusto ninyo, i-click niyo yung link. Nandiyan sa comment section po. Ayan. Kayo pa rin po yung magtanong kung ano yung gusto ninyo. And this is the Burmese Jade. Oh, ayan Isa sa pinaka-powerful din, ang Burmese Jade. Pero marami pong klase ang Jade ha. Marami po. Iba-ibang klase. Merong ganito pa. Oh, ayan Ito naman is order ni Madam. Ayan. Ganda nito, no? This is the classic Jade. Oh, ayan po. Thank you so much po for watching, ha? Maraming salamat po ulit. Stay safe po sa lahat. Bye-bye po sa inyo.